Okay, magandang araw. Ito muli ang Iparas kay Paras. Ako pa rin po si Eli Saludar. At kasama natin si Secretary Jing Paras. Secretary, sir. magandang araw sa iyo. Magandang araw, paring Eli. Napaka-debonair looking natin today, ha? Piklawan tayo ngayon. Piklawan. Piklawan, oo. Ha? Piklawan na Lenny Robredo Wing. Hindi ka doon sa mga talunan ng mga Hontiveros at sino pa yung mga ibang piklawan na yan. But anyway, magandang hapon po, mga kababayan. Lalo na yung mga nanganganib ang mga sitwasyon dyan dahil itong mga gunggong na mga senador hindi pinag-iisip ang kapakanan ng ating mga mahal na mga kababayan dyan sa Taiwan, dyan sa Hong Kong, Macau. sa Macau at saka sa mainland China. Pinapadeklara na persona non grata yung Chinese officials. Mabuti na lang, matino itong mga opisyal ng China at hindi agad sumunggab at hindi agad nag-retaliate. Kung ang laki sana ang problema natin, paring Eli, kung nag-retaliate dahil sa kabubuhan nitong mga senador, nag-retaliate ang China at pinag-uupakan yung ating mga OFWs dyan, napakalaking problema ng ating gobyerno. Mabuti nang the China as a country who lived for thousands of centuries, civilization, matino ang pag-iisip. Hindi katulad nitong mga primitive na mga senators. Uncivilized thinking. Gusto nga ipadeklarang persona non grata ni Senate President Tito Soto eh. Ito pa itong si Iskol Bokol Senator, hindi lang nagpapahiya sa kanyang sarili tungkol dyan sa issue ng China versus Philippines na dapat sana dadaan sa diplomatic na usapin, nagpakita din ng kabubuhan dito sa issue ng finality ng Supreme Court ruling on the Duterte versus House of Representatives case. Paring Eli, ano ba masasabi mo dito sa Iskol Bokol na senador? Yun, talagang nakadidismaya kasi yung kanyang mga naunang statement, bagat meron na rin siyang interview ngayon, no? Bago natin siguro ibigay mo yung clincher mo dyan, iparinig muna natin yung interview Yung niya. interview na Kailangan ma-ensure na yung endorsement ng mga members verified. Hindi pa pwedeng basta pirma lang. Okay. Siyempre, kailangan verified. Why? Kasi, endorsement is a very, very important part of the constitutional requirement. Kaya nga, hindi ka pwedeng basta-basta mag-file ng impeachment. Halimbawa, ako, gusto kong mag-file. Hindi basta-basta mag-file ako kung walang mag-i-endorse. Or yung congressman mismo, mag-file siya ng impeachment. Hindi siya pwedeng basta-basta mag-file. Kasi kailangan mo i-verify. Ano bang, naintindihan ba ni Iskol Bokol nung meaning ng verified complaint or verification? Verification is when you render or take a sworn statement that ito ay aking salaysay. Ito ay through my personal knowledge. So, kung halimbawa, ako ang complainant, si Eli yung endorser, hindi basta sabihan ko kay Congressman Saludar, Sir, pwede mo bang endorse itong complaint ko laban kay Marcos or laban kay Sara? Sabihin mo, patingin mo na ng pipirmahan ko. Ito ba ay ito ba ay ikaw ba ang gumawa nito at may personal ka bang kinalaman dito?
Hmm. Oh, siyempre, kung pipirma siya, talagang nag-sworn siya na alam niya yung pinipirma. Basta verified talaga. Verified. Ah, ah. Oh, so sabi ni Soto, mahirap na daw kasi kailangan verified. Hindi ba napaka isang tao na nagmamaang-maangan na abogado, hindi naman abogado, tapos magpapaengot-engot sa kanyang pag-iisip, nakakahiya yun. Talagang iskol-bukol ka na senador pagka ganyan ka. Di ba, Paring Eli? Ano masasabi mo? So, yun ho, wala akong masama na ang sabi kasi sa Supreme Court, ang kanila layunin dito, patinuin Patinuin. yung proseso. Hindi basta-basta. Kasi, tama ho, kasi nasa saligang batas, kaya nga may mga one-year bar rule, kasi hindi makakapagtrabaho ang presidente o vice-presidente at iba pang Kung impeachable palay officer. ang file. Maya-maya, file ka ng file. So, magpa-file ka isang beses sa isang taon, pero ayusin mo yung pag-file mo, verify lahat, Oo. kompleto. Walang hindi gawa-gawa o kung ano man. Okay. Meron pa isa. Mayroon Sinasabi. pa, oh. I-confirm din ng member ng House na yung ebidensya ay supporting the grounds for the complaint. Ano? Tapos, every member should be given a copy of the complaint. Ano? As well as the evidence supporting. O, kailangan bigyan lahat. Yan, okay. Mahirap daw kasi kailangan daw mayroong ebidensya yung complaint. At siyempre, bakit ka mag-file kung wala kang ebidensya? Tulad nito kay De Jesus. Narration of facts, kinukuha lang niya sa mga dyaryo or mga Media reports. media reports. At yun na yung basihan niya ng walang attachment kung may magpapatibay ba siya ng ebidensya. Kaya nga, bogus complaint. Kung wala kang ebidensya, pero mayroon kang nilalagay na mga charges doon, paano mo mapuprubahan na may katotohanan yung nilalagay mong charges or offenses ng isang impeachable officer. Ha? Kaya nga kailangan may ebidensya. So, hindi lang yung verified yung complaint mo, pero dapat may ebidensya. So, ibig sabihin ni Soto, mag-file tayo ng complaint, maski walang ebidensya, basta permado ng congressman, ay okay na. Napaka-iskul-bukol mo naman, Soto. Ha? Di ba? Paring Eli, ano mo sabi Meron mo? pa yung pangalawa, yung binabanggit ng Supreme Court na dapat lahat ng pipirma, nabigyan mo ng kopya. Oh. Kasi ibig sabihin, talagang totoong sumasang-ayon ka at alam mo yung nilalaman ng complaint. Yes. Di ba? Tama naman yan, So, sabi ni Soto, para kung hindi binasa. bakit bigyan ng kopya? Baka yung iba, kung ayaw magbasa, hindi na daw pwedeng mag-impeach. Hindi, napaka-stupido naman ng ganong pag-iisip, di ba? Kaya nga, bibigyan mo ng siyang kopya kasi magtatanong siya, pare, ano ba yung nilalagay mo dyan? Ano pa ito pipirmahan ko tungkol Ano ba ba sa pipirmahan impeachment? ko? Hindi. Basahin ko muna bago ako pipirma. Yung mga tanga or yung mga binayaran para pumirma, maski hindi niya nabasa, ay yun ang ayaw ng Korte Suprema. Kasi yun ang bogus. Bogus endorsers. Tulad nung karamihan, kaya nga in-strike down ng Supreme Court yung fourth impeachment complaint ng House dahil napakamaraming bogus na pumirma na hindi man lang nila nabasa kung anong pinipirma nila. Pero sabi ni Toby Chanco, nagkabigayan lang ng pera kaya sila pumirma. So, that is the purpose ala Mr. Iskol-Bukol kung bakit ito ay nilahad ng Korte Suprema itong desisyon nila to create reform, to create the reality that is being demanded by the Constitution as far as the impeachment process is concerned. Pero kung daldal ka lang ng daldal, hindi ka nag-aral, pagtataluanan ka ng mga tao, even those people na walang alam, pero alam nila yung kabubuhan mo.
dyan sa mga pinagdadaldal mo, di ba, paring Eli? So, mga kababayan, itong si Soto, palagay ko, maang-maangan lang ito kasi galit na galit siya kasi tingin ko interesado siyang maging presidente, pare. Ano, ikaw, anong tingin mo? Yun Kasi nga, galit na binabanggit galit siya na hindi matutuloy yung impeachment. Kasi hindi siya, alam mo, makakaupo lang ito in his wildest dream na maging presidente kung may ma-impeach si Marcos, ma-impeach si Sara. Pero kung hindi ma-impeach, not in his wildest dream will he ever become president of this country. So, to dream is impossible dream. He is Yung dream niya eh. galit siya kasi yung impossible dream niya Dream na lang. hindi matutupad kung pahirapan yung impeachment process. Yun ang sinasabi nito. Okay, dito, Sek, dahil sa pinag-usapan, ikaw bilang abogado, marami na mga kilala ko abogado na sabi natin na talagang sila ay hindi sumasang-ayon pero irerespeto. Dito, yung tinatawag na co-equal branch, kasi ikaw ay Pangulo ng Senado. Di ba tatlong sangay ng pamahalaan sa atin, Ehekutibo, Legislatura at Judiciary. Itong si Senator Tito Soto, nasa legislative. So, bakit niya parang binabastos at kine-question yung desisyon ng Supreme Court? Ito, unanimous Ni isa man walang tumutol at yung nag-iisang ini-appoint ni Pangulong Marcos Jr. na si Justice Raul Villanueva. Mas matindi pa yung sinasabi. Pumabor po na kung saan ay pumabor dito kay BP Sara na unconstitutional yung impeachment. Yeah. So ano masabi mo rito yung parang ito kung merong judicial overreach itong si Soto overreach din. Nung una, bago sila nag-MR ang House at saka karami-rami pang sumama parating din ang kanilang petition for certiorari sa Korte Suprema, hindi lamang ang House of Representatives. Isa rin ito si Soto na nagdadaldal na criticize niya yung desisyon. Sana tumahimik na sana siya kasi nagbigay na ng pinali na desisyon ang Supreme Court. Pero nagdadaldal pa rin siya. So, ang isip tuloy ng maraming kababayan natin ay, ano bang pinagdadakdak nito? Is he really so desperate na maging presidente ng Pilipinas dahil na ambisyon niya yan? Pero hindi magkaroon ng bunga dahil he will never be elected, but he will feel that kung may ma-impeach, ituloy yung impeachment kay Sara, baka pag natanggal si Sara, i-appoint siya na vice president. Di ba? Yun ang ambisyon niya. Lalo na pag matanggal si Marcos, siya ang maging presidente. Kaya pumuputok ang butsi niya dito sa final decision ng Korte Suprema. Ang feeling niya, pinapahirapan ang impeachment. Pero kung nagpa-advise ka sa abogado mo at binigyan ka ng pag-aaral ng abogado mo, you would have realized that the decision of the Supreme Court in the Duterte versus House of Representatives is a very, very practical and solid decision. Wala pong house show dyan. Tulad ng mga pinaggagawa nyo dyan na pinapahamak nyo ang ating mga OFWs. Magdideklara kayo ng mga persona non grata. Akala nyo, Myanmar yung pinapapersona non grata nyo or Laos na mga opisyal. China yan. Nandyan ang mga OFWs natin. Nandyan yung trade natin, import at saka export, exchanges. So, kung babuyin nyo yan, ano mangyari sa atin, di ba? Ito maganda yung binabanggit. Yung nagponente nitong decision, si Senior Associate Justice Marvick Leonen. Ito, ini-appoint ni Pinoy,
Pero sabi niya, dapat yung impeachment should never be abused to maintain the hegemonic dominance Oo. of greed by shaming those who occupy high government positions into preventing them from doing what they were sworn to do. So, ang ibig sabihin dito, kasi ang ginagamit, kasi nakaraan, bistado naman na Sec Jing, Oo. na parang hindi gustong papanagutin si VP Sara Duterte, hindi issue ng accountability, kundi talagang gustong matanggal para may gustong pumasok sa 2028 elections. Kasi Politika. Kasi pinredict na nila na kung hayaan lang, they will not do anything to tilt the balance. Ibig sabihin, pusang loob ng Pilipino, napapanalunin nila si VP Sara. Because yung tatay niya talaga, ang bottom line kasi nito, yung tatay na kinidnap nila at pinakulong, bago natapos at hanggang natapos, na-maintain niya yung kanyang performance and trust rating to at least between 75 to 80%, Sec. to 80% nung 80%. naalis na natapos na ang pwesto. So, yung Duterte name ay nasa puso at diwa ng taong bayan. So, si Vice President bilang Duterte, nadadala siya sa pangalan ng tatay niya. So, inevitable na matanggal ito kasi nananatili ang pagmamahal ng tao kay Digong Duterte. So, wala silang matatapat or itatapat. Kaya gusto nilang matalbog sa impeachment so that she will no longer be qualified to run for the presidency. So, hinahatak nila ng hinahatak. Kaya sinasabi ni Justice Leone, you should not use accountability when your purpose is political. Yes, yun. Oo. Pinapa-account nyo, pero gusto nyo lang mag-create ng numbers. Kagaya nung nagkabayaran, according to Bitanco, numbers yun, sheer numbers. Kaya nga galit na galit si Soto kasi yung hindi daw nagbasa, hindi na pwede ngayon kasi kailangan magbasa nung complaint. Pero, Sec Jing, hindi naman kinakailangan sabihin mo nagbasa ka eh. Basta nabigyan ka ng kopya. Nabigyan ka na. Para walang sisihan na, hindi ko alam yung pinirmahan ko eh. Hindi, may kopya ka eh. No. Eta nga ka kung di mo binasa. Yes, Parang ganun lang, yes. di ba? Oh. Nabigyan ka ng kopya. So, alam mo yung decision mo. So, going back to that ruling, what is your last statement to the statement of Justice Marvick Leonen? So, dito, ang binabanggit lang, talagang pinatino ng Supreme Court yung proseso ng impeachment dito po sa ating bansa na hindi, kasi ang mga pinai-impeach nila, hindi basta-basta eh. Mga halal ito ng taong bayan eh. Sec Jing, at humahawak ng mataas na posisyon. So, siguro, ito'y magsisilbing leksyon sa ating mga mababatas, lalo na sa House of Representatives. Kung mag-file ka ng impeachment, sabi niya, dapat nasa konsensya, seryoso, at may bigat. So, may talagang kumpleto, may ebidensya. Oo, hindi tulad dito na puro lang parang cut and paste lang. Nitong abogado na pa-islang-islang pa. Pero cut and paste, walang nilalagay na basihan. Halimbawa, sinabi na, si Marcos pumirma ng ganito. Hindi makatarungan yung pirma niya, ganyan. Yun ang sinasabi niya. Pakita niyang tao, kunyari, totoo yung kanyang impeachment. Pero anong basihan na sinasabi mo? Mayroon ka bang in-attach na ebidensya na ito yung General Appropriations Act, ito yung NEP, ito yung GAA? Wala. Puro lang narration of ikangay napulot niya ng mga accusation. Hearsay yun, pag matatawag. Yeah, it's all hearsay. Now, ngayon, isa pang nakikita ko dito na possibility, Eli, ay magkaroon ito ng epekto sa present filing ng impeachment, yung kay De Jesus at saka sa bayan muna. Kasi noong
last week, in-announce na nila na initiated na daw yung kasi nai-repair under the Francisco ruling, once it is endorsed by the plenary to the Committee on Justice, the act lang of receiving the Committee on Justice, it is deemed filed. It is deemed initiated. Pero ngayon, mukhang may pagbabago dito sa ruling. Sabi nga nitong si Mr. Joel Chua, yung congressman sa Manila, it is very imperative for the House to review the rules on impeachment kasi there will be changes. Hindi ito dahil retroactive ito. Noong July 2025, nagbigay ng desisyon ng Korte Suprema, that is the point to be reckoned with. Na nag-take effect itong desisyon na ito. So, kung mayroon mang proseso na sinundan nila base sa old rules nila, magbabago yun. So, tulad ngayon, halimbawa, kami na hindi kami tumuloy dahil alam namin na ilalaglag na nila yung complaint doon sa Committee on Justice at immediately it is deemed initiated, we will have second thoughts on filing, on refiling. Kasi ang nakikita ko na definition ng initiation is no longer the one in the Francisco. It is now a different approach. Hindi na upon endorsement to the Committee on Justice, there is an immediate initiation. There is yet the process called determination of form and substance. And in that is not born overnight. So, as of now, based on this ruling, hindi pa deemed initiated, maski natanggap na ng Committee on Justice, yung dalawang complaint na yun. Oo. So, yun po ang nakikita ko. Pero, well, I have to study more. Pero yun ang outright at the face of this decision, yun ang implication na nakikita ko bilang isang abogado. Ayun. Siguro maganda, abangan din natin yan. At sa Monday, umpisa na kagad, no? Yung hearing dito sa dito sa impeachment na ito, yung complaint yung dalawa, yung kay De Jesus at sa Makabayan Black. Yes. So abangan natin. Abangan natin at so if ever we will be able to convince and tell certain members of Congress na huwag kayo matakot. Patay kung patay na kayo, mag-endorse kayo dito sa refiling namin, then baka makahabol pa tayo. At mapapakita natin sa taong bayan yung tunay na impeachment complaint. At doon ang ebidensya, maleta-maleta, at napakadami yung charges na nilagay natin against Marcos. Lalo na yung graft and corruption. At saka yung plunder, bribery. Yun ang itutulak natin sa possibility na makapag-refile tayo. Ayan. Okay, so yan po, no? At abangan nun natin yung mga susunod na kaganapan dyan. Samantala, huwag pong kalimutan mag-subscribe dito po sa Iparash kay Parasha at i-click ang notification bell. Maraming salamat po.